Maayos na ang panahon sa Camarines Sur pero nananatiling lubog sa tubig ang ilang bahay roon. Kaya naman patuloy ang perwisyo sa mga residente. May live report si Ruth Cabal. Ruth? Susan, maaraw na nga dito sa malaking bahagi ng Camarines Sur pero ilang lugar dito nananatili naman na baha tulad dito sa bayan ng Nabua. Dito tayo ngayon sa main highway nila dito sa San Miguel, no? At makikita nyo ay hanggang ngayon medyo mataas pa yung baha. Kahapon ang dinatna natin ay yung baha niyan ay hanggang sa may tuhod pero ngayon bumaba siya ng kaunti pero hindi pa rin advisable na makaraan dito yung mga light vehicles. Ilang barangay dito aabot sa 42 barangay ang apektado at mahigit 2,000 pamilya yung naapektuhan nga ng bagyong Ruby. Yung mga bahay dito ay pinasok ng baha at ang mga residente ay napilitan na lumusong sa baha o kaya ay sumakay sa mga bangka. Posible raw na tumagal pa ang baha ng ilang araw dahil ang Nabua ay tinuturing na catch basin o tagasalo ng tubig mula sa matataas na bahagi dito sa Camsur. Nandyan yung Buhi, yung tubig rin na galing sa Albay at maging sa Iriga. Sa bayan naman ng Milaor, lubog pa rin sa tubig ang ekta-ektaryang palayan sa barangay Flor de Lis. Napalilibutan kasi ito ng dalawang ilog, ang Milaor, San Fernando at Naga River, na umapaw nung kasagsagan ng bagyong Ruby. Buti na lang daw at nakapag-ani na ang marami sa mga magsasaka dito. Sa initial na data ng Office of Civil Defense Region 5, 200 million pesos ang pinsala sa agriculture, pinakamalala raw dito sa Camarines Sur. Bukod naman sa mga palayan ay baha din sa ilan pang barangay sa Milaor tulad sa barangay Flor de Lis at sa barangay Balagbag. Sa barangay Balagbag ay may 50 pamilyang inilikas dahil sa bagyo. Natutuwawan daw ang mga residente na hindi sila nagtagal sa mga evacuation center. Ang problema ay hanggang ngayon ay hindi pa nga humuhupa ang baha sa lugar nila. Susan, may mga signs naman na papasok dito sa Nabua na inaabisuhan yung mga motorista na hindi pa muna pwedeng dumaan dito yung mga light vehicles. At pagtumbok mo rin doon sa may bahagi naman, kahit makaiwas ka sa baha, pagtumbok mo naman doon sa may city proper, doon sa kanilang palengke, medyo masikip din yung daan dyan dahil nga may baha pa doon sa bahagi ng palengke dyan. Kaya yung ibang mga stalls ay nag-set up muna doon mismo sa kalsada, kaya medyo magiging traffic din kung sakaling mapadaan ng mga motorista dyan. Susan? Maraming salamat, Ruth Cabal.